Hello! Hi! Good evening po. Good evening! Happy Halloween! Happy Halloween po. Ayan. Kumusta po kayo? Okay naman. Welcome to Petty Night. Sabihin mo, Petty Night. Sabihin mo, dali. Petty night. Parang mali. Sabihin mo, I'm so petty. I'm so petty. Ay, nako. Anyways, good evening. Ano po name mo? Christine po. I'll call you Christine. Tama. Apa, yes po. Christine. How do you spell that? C or K? K. K-R-I-S-T-I-N. May E sa dulo? K-I-N-E. May E pa. Wala namang tinulong yung E na yan eh. Sige, okay. Oo nga eh. Ayan. Asan ka ngayon? Sa Bahrain po. Nasa Bahrain ka. Yes. Ano spell ng Bahrain? B-A-H. R-A-I-N. Kaya pala may, di ba? Bahrain. Oo, sa kung paano sila magsalita. Ilan taong ka na, Christine? 39 po. 39. Nakapunta na ako dyan sa Bahrain. Ay, opo. Nabalitaan ko nga po. Kaya lang mahirap po kayo ma-reach po eh. Maraming tao. Ay, hindi naman totoo yan. I went there just for a meeting. Eh, kung napapabalita po, lagi naman po maraming tao. A long time ago. But anyways, gaano ka nakatagal dyan sa Bahrain? Siguro po mga 13 years na. Ang tagal mo na pala dyan. Yes po. 13 years. Long time, long time. Yes. Long time. At anong trabaho mo dyan? Architect. Mayaman. Hindi rin naman po. Well, compared sa ibang trabaho pa nag-abroad ka, you are in a better position. Yes po. Pero kung nandito ka, parang prioritize din naman po yung mga taga rito kesa sa amin. Nagreklamo ka pa, umuwi ka na nga lang dito? Kasi po, ganun naman po talaga. Parang nagreklamo ka pa, teka ka. Anyways, Christine, are you married? May asawa? May boyfriend? No po. Single po. Single. Talaga. Ba't magkausap mo yan? Single until last week. Single ka? So nakipag-break ka last week? Hindi ko nga rin po alam kung ako po yung nakipag-break or ako ang na-break. Okay. Pinoy? Hindi po. Taga rito. Lokal. Yes po. 13 years ka niyan, di ba? Yes po. How long were you together with this guy? Buong 13 years? Or hindi? Magwa 1 year pa lang po. Oh. Galing din po ako sa isang relationship na isang Filipino. Pero matagal na po. Okay. So, itong lokal, ito yung unang boyfriend mo lokal dyan? Yes. Okay. Ba't kayo nag-break? Ba't kayo nagkalabuan? Kasi Papa Che, kung sisimulan ko, na-meet ko siya nung sa isang parang sa isang restaurant. Na-meet ko siya sa isang restaurant. So, parang meron siyang mga ginawang way para ma-reach out yung number ko that time. Then, wait lang, na-meet mo siya sa isang restaurant. Bakit ka nandun? Ba't siya nandun? Bali po, meron po kasi kami ditong parang mga sideline ng mga Pilipino. Ano yun? Ano sideline mo? Parang pwede kaming mag-part-time, ganyan, sa mga private gatherings, gano'n. Nagka-part-time ka rin? Yes. Ano lang po. Gawin kasi pag walang ginagawa na sa gabi. So parang nag-waitress ba? Tama ba? Oo, mga ganyan po. Ang galing mo na makakatawa ka naman. Opo. Okay. Kinahiligan ko lang siya. So, you were serving on that occasion and he was there? Yes. Okay. Yes po.
Then, until na nag-reach out siya sa akin, parang akong nag-serve sa kanila, ganyan. Okay. Until na may way siyang, like, meron kasi ditong tinatawag Papa J na pag nag-tip sila, gano'n. So, hinihingi yung number mo para ipasa yung tip, gano'n. Ha? So, Wait. oo, pag Para bigyan yung number? Para bigyan yung tip, kailangan may number? yes, kasi dito po sa Bahrain po, Papa J, hindi na po uso yung cash. Puro ano po Parang siya. GCash. Yes, parang ganyan na po. Anong pinaka-GCash nyo dyan? Benefit po ang tawag nila dito. So, ikaw lang titipan niya and he had to ask for your number. Yes. Okay. Until na nakuha niya po yung number ko, then nag-reach out siya sa akin, ganyan. So, naging magkakilala kami. Okay. Then, actually, hindi ko hilig yung lokal, taga rito. But then, he was so nice. So, maganda rin naman yung approach niya. So, yun. Naging okay din naman sa amin. Nag-dating kami, starting sa dating, ganyan. Then, until na tumagal kami ng 1 year. Okay. Oo. Then, of course, as always, a relationship, it starts like, maganda talaga sa simula, like, everything parang feeling mo, lahat nandyan na, or lahat okay na, ganyan. Then, of course, the struggle is real also sa simula din, pero nasusolve din naman. Okay. That time, that time, wala pa siyang sasakyan noon. Kasi kagagaling lang siya sa isang crash accident. So, kumbaga ako lang muna yung nag-drive pag lumalabas kami, mga ganyan. So, that's how you started. How long did it Yes. take bago naging kayo? Siguro mga 3 weeks lang, Papa J. Bilis mo nakuha, Kasi sabi nila, pag matanda na, ba't ka papipik? Ba't mo papatatagalin? Ay, matanda ka na pala. I mean, okay naman. Parang gano'n. Okay. I get you. Tapos? Naging okay din naman yun. Parang naging usapan namin na akong pupunta sa place niya, then around sa place niya, or kahit saan, pwede kaming pumunta. Kumbaga ako mag-drive kasi ayoko mag-drive siya kasi kagagaling lang niya sa accident so natatakot din ako. So, ganyan kayo naging together, you had to go to his place? Yes, like almost every day, Papa Jackson. Like almost every day nagkikita kami in the night, working sa umaga, then sa gabi magkikita kami. Yun. Okay. Pero in truth, Papa J, sa simula pa, hindi ko alam kung anong trabaho niya. Until na nag-1 year kami. Wait. I'm sorry. Simula't-simula, hindi mo alam where was he getting his money from? Yes, kasi lagi lang yung sinasabi nag-work daw siya sa isang real estate. Pero hindi ko naman, syempre parang babae, ma-feel mo talaga kung talaga Wait. Hindi mo alam kung may Facebook siya o wala, gano'n? Sabi niya hindi daw niya hilig yung social media. Pero parang red flag yun, no? Oo, red flag na talaga siya sa akin. Lalo na, pag nakikita ko kasi yung phone niya, Papa J, laging ano yun? Yung parang hindi nakataas yung screen. Laging Naka-face down. Naka-face down. Okay. Pero pag nakikita kami sa gabi, hindi niya talaga binubuksan yung phone niya. The whole night until magkasama kami ng 12 o'clock, 1 o'clock, talagang wala akong nare-receive na ring or... Anong ginagawa niya? Ba't di mo pag yung... Siguro may ginagawa kang iba, no? Ang gulo po. So wait lang. He's not showing you yung kanyang social media side, but he is inviting you to his place. Yes. Actually, nung nagbakasyon yung parents niya, nandun din ako sa bahay nila. Pero wala din yung parents niya. So, nagbakasyon parents niya, pero hindi mo siya na-meet. Tama ba?
Hindi ko pa po na-meet yung family niya. So, Pero kwento lang. Na alam na daw niya, ganyan. So, kwento lang yung parents niya kasi hindi mo naman na-meet eh. Opo. Pero yung sister niya, yung po yung na-meet ko. Okay. So, this lasted for 1 year. Kumbaga, nasanay ka na lang. Nasanay ka na lang yan, di ba? It became normal. Yes po, nasanay na lang din po ako na hindi na rin ako nagtanong, ganyan. Pero Papa J kasi, yung ano ko doon, mga 3 months po kami noon, nangako siya na magpapakasal kami. Oo, gano'n. Nangako siya noon na tapos minute niya yung family ko, ganyan, pinakilala ko naman siya. Tapos ako naman, itong excited, nagsabi na rin ako sa mga friends ko na yun nga, ikakasal nga kami, gano'n. Okay. Pero Papa J, ang ano ko po, hindi ko na naman pong movement sa ginagawa niya ngayon. Parang wala lang. Oh, I have a question kasi this is very interesting. Yes po. When he said na magpapakasal kayo after a few months, did you really believe that he's going to do that? Kasi from your end, alam natin gusto mo. Did you believe that he's going to make it real? Yes po, the way po magsalita po. Okay, wait lang ha. Alam mo, nabulagan ka na talaga. You not knowing alam mo yung mga red flags niya, nakatauban telepono, hindi kayo friends on social media. Not that it's important, pero nowadays, di ba, ang social media parang bahagi ng lahat ng buhay natin. Transaction, kamag-anak, friends. Opo. Landing page natin yan eh. Hindi ko sinasabing, prerequisite ng relasyon. Pero, nung nakatago sa'yo ang lahat ng bagay na yon, naniwala ka ba na papakasalan ka niya? Ibuhay niya nga, hindi mabigay sa'yo? I mean, you believed? Opo, naniwala po ako. Kasi po the way po siya magsalita po, Papa J, talaga. So now that I'm telling you this, are you realizing things? Yeah, I'm realizing already. Oh, kasi may mga nakikinig sa atin, baka ganyan din ang jowa nila sa kanya, at least makarealize sila. Okay, nagkalabuan kayo, kaya ka tumawag sa akin. Kasi ang una sabi mo, hindi mo alam kung kayo pa o hindi na, di ba? Opo. Hindi. Alam ko lang, malamang hindi na kami, pero hindi ko pa alam kung ako po yung nakipag-break o siya ba? Ako ba break? No. Alam mo kung ikaw yan. Ano ka ba? Pwede bang hindi mo alam? What happened? Tell me what happened. Tell me what happened. Okay, kasi po ganito po, Papa J. Dati po kasi nung may sasakyan, nung wala pa siyang sasakyan, everyday kami nag-meet. Because kailangan mo siyang ihatid. Service ka niya eh. Hindi po. Ano lang, parang siguro hindi siya nakakaalis ng bahay nila, ganyan. At the whole day, hindi siya nakakalabas. Work lang siya, nag-ano siya sa work, parang nagko-commute siya, gano'n, din balik sa bahay, gano'n. Siguro yun ang iisip ko na ngayon. Then, nitong kasi, Diyos ko, ano kasi din siya, Papa J, yun, parang nagsabi siya sa akin na meron daw siyang parating na pera na pagkalaki-laki talagang amount. Yun, paano siya pangako sa akin? Like, pag na-receive yung pera. Anong kinalaman mo sa pera? Why is there a need for him to tell you that? Kasi lagi niyang sinasabi na parang yung pera na daw yun gagamitin sa wedding, tapos lahat daw ng mga gusto ko bibilhin niya. Although hindi naman po talaga ako humihingi kasi kaya ko naman bilhin. Yeah. Pero yung type na siguro siguro iniisip nila mga Pilipino, pag makapag-boyfriend ng mga taga rito, laging nangangailangan. Yun kasi yung bansak nila dito. Kaya hindi ko nila nakikita. Okay. Common impression. Parang gano'n. Not always true, pero it really happens. I get you. So, ang nangyari po, yung pera na yun, sabi niya, kasi parati daw yung pera na yun. Nung time na, let's say, hindi ko na lang po i-mention ang amount kasi sobrang parang ma-overwhelm ka. Nung time na yun, magkano yung amount? Magkano yung amount? Like, it's like in pesos, mga 20 million, gano'n. Ito maging totoo ka sa akin, nasilaw ka ba doon?
Nasinaw po ako kasi kala ko at least makakatulong din kung bigyan niya ako. Yung, kahit mga 1 million lang, no? Malaking ginawa. No? Okay. Then, after po noon, nag-tentative siya na ganitong month, darating na daw yung pera. Then after that, magpaplano na daw lahat namin yung mga plano. Kasi before that po talagang okay po talaga lahat ng mga plano niya. Ako naman, itong oo lang ng oo. Excited naman ng excited, ganyan. So, nung time na sinasabi niya na darating na daw yung pera, so, parang parang kasi katotohanan, Papa J, parang yung buong sweldo niya, ginastos namin lahat kung ano-ano pagkain. Teka lang muna, saan daw manggagaling yung pera? Yung parating na pera? Minana niya po, sa lolo daw niya. Sabagay, mayayaman tao dyan no? Hindi. Opo. Sabagay, Okay. So yun. So yun, nung time na yun na sabi niya parating na daw po yung pera na yun, kinastos namin yung buong sweldo niya before that day na dumating. Parang nag-shopping kami, nag-ganon. So talagang maniniwala talaga ako na hala baka may pera na ito, ganyan-ganyan. So, ilan taon na pa siya, by the way? Sorry, ikaw ay 39 ka. 38. So lang pa, magka-generation lang kayo? Opo. Okay. Tapos po, nung parating na po yung date na yun na inasa namin, let's say sabihin natin Friday, darating na yung pera. So, itong araw-araw before mag-Friday, lagi kaming lumalabas na talaga. Although lagi naman kami nagkikita, nag-shopping, ganun, kasi parating na daw yung pera. So, nung day na yun, na dapat yung pera na yun nandun na raw, nangingi siya sa akin ng pera, pambayad daw sa attorney. Magkano? Oh. Kunti lang naman po, Papa J. Magkano? Kunti lang naman. Kahit na, magkano nga? 3,000 lang naman, ganon. 3,000. Kasi, gets ko. Kumaga insignificant pa rin. Insignificant lang naman. Dito ko naman to. Nagbigay naman ako, ganyan. Then, after that, Papa J, nung kinagabihan, no, nung time na yon. So, nagsabi siya na dahil napakalaking amount daw, so, parang daw, 1 week to process kasi may clearance pa daw yung check, mga ganon. So, naglaylo kami that time ng mga 1 week na yun. Naglaylo. Ako naman, parang nawalan na ako ng gana na feeling ko, ay, na-scam yata ako. Parang yun yung feeling ko na. Then, after that nun, nung time na, after 1 week nung sinasabi niya yung pera dumating, parang naglaylo na rin siya sa akin na lagi niya sinasabi na, magkita tayo, for example, wag muna tayo magkita ngayon, magkita tayo sa next day. Sa madaling sabi, kasi pag ako ikaw dyan, ang magiging interpretation ko, nagkapera ka lang, nakalimutan mo ako, parang gano'n. Oo, parang gano'n po. Kasi hindi ko po talaga alam kung yung pera dumating po. Hindi ko po talaga alam. Ang laki lang, 20 million, no? Kahit nga 1 million lang. Bad trip. Okay. So, yung nangyari, ako naman ito, syempre, parang, yun nga yung naisip ko, Papa J, na ano ba yan, parang yung pera, nagkaganon lang, so parang nabaliwala na ako. So, usually po kasi, pag nag-aaway po kami, Papa J, binablock ko talaga siya, kasi ayoko pong dumami yung sinasabi ko sa kanya. Hinihintay ko na lang na until maging kalma na lang ako. Tsaka ko na siya kakausapin. Sama-sama din pala ugali mo, na. Kasi po, ayoko po kasi humaba pa po yung usapan namin. Kaya binablock ko po. Well, kahit na. Ako, toxic yung mga ganyang tao. Ay, yung mga nambang. Anyway, nagawa mo naman ako kanyan. Tapos? Opo. Then after that po, hindi na po ako di na po siya. Then after mga 2 days, yun, nakipag-usap po ulit. Nakipag-usap din naman siya. Siyempre, nagalit siya, ganun. Basta po nag-usap kami na tinanong niya, ano po yung kinagagalit mo, sabi niya sa akin. Di ako naman po, kasi siguro napuno na rin ako na hindi man lang niya sabihin sa akin kung anong nangyari sa pera na yun. So, ang sabi ko, marami kang pangako sa akin, yung pera mo, andyan na, hindi ko malang mag-update kung ano nangyari sa pera mo. Ang gano'n. So, interesado ka sa pera niya. Ano lang naman yun? Sinabi lang niya sa akin na, hindi pa nga okay, ganun-ganun, ba't ka nagmamadali? Ganun-ganun po yung sabi niya.
di, clear out naman niya sa akin na pag dumating yung pera, mga ganyan, okay, maging okay naman lahat na, ganun. So, nangako ako that day na hindi ko na i-brought out yung pera na yun. Ayoko nang tanungin pa kasi parang lagi na lang kami nag-aaway. Parang siguro naging 3 months na ganun, Papa J. Lagi kami nag-aaway. Pero hindi kami na-brought out yung pera. Pero gusto ko sana yung way na sabihin niya sa akin, anong nangyari dun sa pera? Sana. Kasi marami po talaga siyang pangako sa akin. Yung pera talaga. Ginawa ko sa ganun, Papa J. At saka, Papa J, ganito. Napagalaman ko po kasi, before kasi yung pera na yun dumating, ang sabi niya kasi sa akin, bibili daw siya ng sasakyan. Kasi mariresume na yung license niya. Totoo po, nakabili po talaga siya ng sasakyan. So, hindi nakita pa nga niya. So, dumating nga yung pera? Oh, siguro. Pero wala talaga siyang sinasabi sa akin. Teka, may tanong ako sa'yo. Bakit ka ba interesado sa pera? Kasi Papa J, hindi na lang po sa ganong ka-interesan. I mean, kung wala yun, sabihin na lang niyo sana sa akin. Hindi, meron o wala. Meron o wala. Why would that concern you? Well, makakatulong din po sa akin kung bibigyan niya po ako. Kasi yun ang sabi niya eh. As if may right ka, you know? Oo. Ano ba yan? So, ito na po, nakabili po siya ng sasakyan. So, nag-away din po kami noon kasi ang usapan namin na sabay kaming bibili ng sasakyan. Pero hindi naman po kami nagsabay kasi teka lang, wait. Na nakuha na niya sabay kayong bibili, ililibre ka niya? Hindi po. Hindi. Naman niya po kayo delivery. No. Wait lang. Ano po? Did you have a notion or at least an expectation that he might pay a part of the car that you might buy? Honestly. Wala po. Oy, bakit nagalit kang alam magsabay kayo? Kasi po parang pinangako niya kasi sa akin na lagi kaming sabay sa kahit anong gagawin po eh. Okay. Anong binili niyang kotse? Yung Hyundai po. Okay, tama. So, yun po, nag-rent din ako doon. Pero binaliwala ko na rin after kasi sabi naman niya sa akin na para lang sa sasakyan, ganyan-ganyan, nagkaganyan ka na, ganon-ganon. Di kinalimutan ko na lang din po yun. Di siya, sige, yan na yun. Tapos po, to make it short na lang yung story, doon po nagsimula po yung parang in a week. Kung dati po na ako po yung laging nagpupunta sa kanya, everyday kami nagkikita. Naging 3 times in a week na lang kami nagkikita nung may sasakyan na siya. Okay. Kasi ang sabi niya, kailangan daw, may time daw siya sa family niya. Parang biglang naglabasan na kailangan may time siya sa family niya, kailangan samahan niya yung mama niya, yung kapatid niya, parang mga ganon. Okay. So, in-adjust ko rin yung sarili ko kasi lagi na lang kaming nag-aaway. So, sabi ko, sige, ayoko na rin umasa kung makipagkita siya sa akin. Okay lang, kung hindi, okay lang din. Parang ganyan. So, walang libreng kotse, pusang gala, wala pang party sa 20 million. Hindi pa kasi may sasakyan naman po ako, kaya okay lang naman. Okay. Tapos, kaya nung last week po, hindi po kami nagkita kasi sabi niya, may pupuntahan daw yung mama niya, gano'n, ganyan. Then okay lang din naman sa akin. Then pagka next day again, kasi daw pupuntahan daw niya yung kapatid daw niya, nagpapasama, parang gano'n. Di okay lang din naman sa akin. Then pagka third day, ganun din. Ako okay lang din naman sa akin kasi parang may ginagawa din naman ako. Busy din naman ako that time. So, kaya lang po, every time po talaga, Papa Jackson, pag hindi kami nagkikita, hindi po siya nagme-message. Ako po lagi yung naunang mag-message. Tapos pag tinatanong ko siya kung asan ka, siya po lagi ang nag-create na lagi daw may doubt ako. Na wala ka ba talagang doubt? Ay, syempre po meron. Di tama siya.
Oo nga po, pero bakit hindi naman niya po magawa mag-message man lang? Like, gaya ko po, pag kung nasaan ako, lagi ako nag-message, andito ko, ganyan, ganyan. Ina-update ko po siya. Okay. Pero siya po, hindi po talaga siya nag-update. Tapos, parang kulang na nga lang sabihin niya sa akin na huwag kang mag-message pag hindi tayo nagkita. Parang yun po yung feeling ko. Okay. Parang ganyan. Tapos, yung message niya na marireceive ko pag hindi kami nagkikita, laging good night na lang. Good night, gano'n, I love you, gano'n. Kumbaga, The whole day na yun. kumbaga, parang you became insignificant to his day na. Oo, parang ganun. Oo. Parang yung nangyari. Bigla lang siya nagkaroon ng sasakyan. Parang ganun na po yung nangyari. Yun. At saka syempre, lagi talagang nasa akin yung doubt, Papa Jackson. Kasi lalo na't hindi ko makalkal yung cellphone niya. Okay. Kasi po yung nangyayari po pag kami nagkikita, ano man ang i-search namin. Kasi ako, parang wala naman akong tinatago sa kanya. So, kung ano man yung mga like related to social media, laging phone ko yung ino-open. Ako, hindi na lang din ako nakikipag-ano sa kanya na bakit yung phone mo kayang i-open mo naman? Parang ganun. Kasi nag-aaway din kami after that. Okay. Ito po yung nangyari last week. Parang napuno na po ako. Sabi ko, ako po muna yung nagsabi na, bahala ka, ayoko na ng ganitong sitwasyon, ganyan, maghiwalay na tayo, ganyan-ganyan. Bigla naman po siyang nag-okay. Sabi niya, okay din kasi lagi na lang ako may problema pag hindi tayo nagkikita. Yun ang sabi niya sa akin. Para sabi niya sa akin, punong-puno na ako sa ganyan na lang laging problema natin. Pag hindi tayo nagkikita, may problema ako. Parang ganyan. Sabi ko, di fine, kung gano'n lang din naman. Ang tapang. Ang tapang, sa tawag-tawag ka ngayon sa akin, ha? Yung po. Papa J, ito po yung mas worse. Sinabi niya sa akin na bago ka makipag-iwalay sa akin at kung saan ka magpupunta, ibalik mo muna lahat yung mga naibigay ko. Sabi niya? Opo. Ano bang nabigay niya? Kung ano, actually, yung hinihingi niya sa akin, yung gold lang na bracelet na ibinigay niya sa akin. Tapos, dahil sa inis ko, sabi ko sa kanya, hindi, kasi actually, babalik ko po talaga yun. Unahan lang niya ako. Yung ginawa ko po that day. Charot, ibabalik. Tigilan mo ako. Sabi ko, ito lang ba yung kailangan mo? Sabi ko, ito lang ba yung kailangan mo? Di fine, ibalik ko na sa'yo lahat ng binigay mo. Ibinigay ko po lahat. Mga damit, mga bag, lahat ng pinagbibigay niya po sa akin, binalik ko sa bahay nila. Panty? Binigyan ka panty? Hindi po. Hindi. Pag binigyan ka ng jowa mo ng panty, pag pinabalik niya lahat, pati ba panty mabalik mo? Parang hindi okay. Yun po. Kailan mo binalik? Kailan mo binalik? Last week po. Last week. Binalik ko talaga sa kanya lahat yun. Tapos, sa'yo na. Parang, teka lang, wait lang. Pati damit, binalik mo? Opo, damit, bag, mga sandal na ano niya, binili. Paano yun? Binalik ko talaga. Teka lang, paano yun? Sino susuot ng damit? Kasya ba sa kanya yung damit? Hindi ko po alam. Sabi ko sa kanya, kung yung hindi mo kailangan, itapon mo na lang. Bagay na, just to protect your pride, di ba? Dignity mo yan eh. Opo. Okay. Ba't mo ako tinawagan? Papa Jackson, hindi na talaga siya nag-reach out. Hiwalay na kasi kayo. Ba't mag-reach out? Parang ang huling sabi niya sa akin na, ano kasi siya, Papa J? Alam mo yung overbold magsalita? Ano? Overbold? Bold. Yung parang sobrang prangka. May ganun bang term, bold? Parang bold na, parang magmura o kahit na anong word na pwede niyang sabihin. Overbold? Tingnan ko nga, anong kahulugan na? Sabi mo, overbold eh. Meron nga, excessively. Meron nga, overbold. Oo. Sassy. Ayan. Sabi pa nga niya prangkang ibig sabihin. Opo. Okay. Saka yung word niya po talaga na, I'm leaving you because if we're not meeting, I have a headache. Parang ganon.
Pero hindi naman niya ako binablock sa WhatsApp. Ay, nako. Anong gusto mong itanong sa akin? Wala lang, Papa J. Hindi pa ako makarecover. Parang, minsan kung tinitingnan ko yung WhatsApp, parang gusto ko siyang i-message. Kaya lang, nababawi naman sa point na naibigay ko na nga lahat. Binawian na nga ako. I-message ko pa siya. What do you want to ask me? Come on. Throw me the question. I-let go ko na lang ba yun? Well, can you let go of some... wait lang. Ayusin ko yung tanong ko. Is there a chance to let go someone who's no longer yours? No. Because he's gone eh. What is there to let go? Hiwalay na kayo. Wait lang. Reach out siya lagi. Wait, ganito ano. Granting na magkaaway lang kayo ngayon. Kunyari, hindi kayo hiwalay. Kunyari, magkaaway lang kayo ngayon. Kunyari lang. Okay. Gusto mo ng ganyang trato ng lalaki sa'yo? Nung wala, kailangan ka niya. Nung meron na siya, basura ka na lang. Hindi po. Exactly. So why? Sorry it might be a cultural thing, pero para bawiin, nag-break kayo mga maliit na bagay, papabalik niya sa'yo? Yun na. Diba? That's one. Ano naman yung 20 million na meron siya, binawag pa niya sa akin. Ayan, that's exactly what I'm going to go to next. Number 1, pinabalik niya lahat ng binigay mo sa kanya. Number 2, you also have a vested interest sa 20 million na yon. That's not your money. Bakit mo kailangang intindihin yun? Why would you even care na meron siyang 20 million? Why? Nandun po kasi yung sasabihin niya na matutulungan niya ako sa financial. Kahit na. Sorry but if it becomes a part of your interest, papunta ka na sa pagiging gold digger niyan. That's not your money. Alam ko. Di ba? Oo. Pero mukhang wala naman po yung pera na yun, Papa J. Well, Minsan naiisip ko, Papa J, para siyang delusional, something. Well, I can say the same thing to you. Delusional ka Para na kasi siyang feeling kasi niya sa sarili niya, para siyang okay. Siyang super... No. Come on. Nasasabi mo na lang ngayon yan kasi may kasama ng ngit-ngit yung pagtingin mo sa kanya, may kasama ng hate. Tama? Pero nung... Minsan, Papa J, na-feel ko yung hate. Pero sa totoo lang, masakit ko. Pero ang totoo niyan, yung mga delusions niya nung time na kayo at nag-enjoy kayo, minahal mo naman yun eh. Okay. So it's a little bit hypocrite to say na delusional po siya. Tumigil ka nga. Nasa mga magkaroon ng 1 million sa 20 million eh. Okay, ganito Number 1, sabi mo sa akin, ayaw mo ng ganyang trato ng lalaki sa'yo. Tama? You don't deserve that. Tama? Masakit po talaga. Okay. Number 2, ikaw din, you have a vested interest dun sa pera niya, which is not okay. Sorry siguro baka nasilaw ka lang. May human nature. Number 3, ito, pinaka-importante ito. Ready? Yes. Okay. Very important to. The fact na kaya niyang bawiin yung maliliit na bagay, very negligible things, na nag-away kayo. Imagine mo, kung nakatikim ka ng pera niyan at nag-away kayo. Are you yung damit niya binawi, ano ka ba? Am I making sense? Exactly. I'm making sense. I know I'm making sense. So tama lang. You are 39 years old. You are young. Hindi ka maubos ng lalaki. may paghihinayang din ako. Ewan ko, mali siguro na maghinayang. Well, sa ganyang lalaki. Okay, pero if your question is to let him go, I think we are asking the wrong question.
he's let you go already. The part that you have to do is to accept that you no longer together. So ako po yung na-break. Well, malabo yung kwento mo sa part na yan, ano? But is it important that we answer that question, or it's more important that you know that your direction from this point is forward without him? Okay. But let me try to answer your question. Hindi ka nakipag-break sa kanya, siya nakipag-break sa'yo. Pride mo lang yan, hindi mo kaya tanggapin. Alam mo yan. Alam mong iniwang ka niya. If it helps you in any way, yeah, he broke up with you. Kwento mo naman rin, pinakinggan lang kita eh. Kasi nga masakit daw sa ulo. Yan. Yeah. Well, I hope you find solace and peace of mind or contentment in the idea that you know you gave your all. Tama? Yes. Alam mo, yan naman, that's what expected from us. Pag tayo nagmamahal, we give our all, we even promise what we don't have. Siguro, alam mo, we can say all we want na nagbago siya, nagkaroon lang, biglang. Yes, tama ka dyan, baka nga, no? But then again, on the other hand, mas maganda nakilala mo siya sa ganitong kaliit na bagay kasi yung malalaking bagay, di ba? Kasi pag ganito kaliit na bagay yung meron siya, sorry ha, yung 20 million, baka sa'yo ang laki niyan. Sa kanila na lokal sa Bahrain, maliit yan. Yes po, kaliit po. Maliit yan. Sa kanila. Kung dyan sa maliit na bagay na yan, di ba kaya niyang baliwalain yung mga efforts na binigay mo? Ano pa pag ang buhay niyo umunlad at mas malaki na yung mga at stake? I'll tell you something that you might not realize. Ready? Yes po. Alam mo, minahal ka niya because convenient ka lang. Hindi dahil mahal ka niya. Hindi naman siguro ako. O, edi wag ka maniwala. Di ba? Pero alam mong may point ako. Simple po. Diba? Pero Papa G, wala pong nangyari sa akin. Kaya parang yung respect na yun na hinahanap-hanap ko, parang bihira lang. Wait lang. Never ka nag-sex? Wala po, kasi Okay. ano po siya, ano po yun, yung parang doon na pag kinasal na gano'n. May tanong ako sa'yo. Hindi ba't mas nakakapagtaka yun? Yun na din po. Exactly. Tumigil ka na. Bakit po kayo? Well, you were just convenient to him. Alam mo yan. You were just, di ba? You were just convenient to him. I don't care if you're... Hindi na lang tumagal ng gano'n. Well, huwag mo na pag-isiyan yung kasi sumaya ka naman. Sumaya ka naman, inaraw-araw mo siyang puntahanin, di ba? Okay na yun. Alam mo, walang pwedeng bumili, walang amount of money that can buy the happiness and the fulfillment you feel or you felt noong mga panahong pinupuntahan mo siya. You are too proud of yourself. You learn something about yourself that you can sacrifice for someone you love. That's irreplaceable. Tama nang natutunan mo yan. Maybe another person, maybe another time in the future will deserve that more than him. Okay? Thank you. Opo, Papa G. Siguro nga. I hope I was able to clear your mind. Yeah, sobrang lamig tulog po. Thank you so much. Christine, Yes po. thank you very much. I'll tell you something before I let you go tonight.
Number one, Yes, thank you very much for asking my opinion. Alam ko na nasa bahay lang ako ngayon. At Petty Night, alam mo, itong show na to para lang ma-extend ko yung time na makapagbigay ko ng payo. Number two, I'm a believer of this, no, that things will happen when it's time to happen. And you're forever with someone is not yet time to happen. Whether you disagree with me or not, alam natin na yung mga panahong drive ka para puntahan siya, magkasama kayo araw-araw, at the same time, hindi ka nakakapasok sa circle niya. You don't know his family, only a sister, yung phone niya lagi nakataob. Alam mo that this will not last forever. Huwag tayong maglokohan. Doon pa lang alam mo na. But you took your chances. Bakit? Kasi nga ganun tayo pag nagmamahal. Tama, mali? One day, realize mo yun, no? One day, you're going to find someone, you're going to meet a person who will deserve the way that you love a person. At ipaparamdam ng taong yon, kung sino man yung swerte na yon, that to fall in love and be loved should feel like effortless. It shouldn't feel like what you're feeling right now. Ang tagal pa nun, Papa Jimmy. Well, ayoko makipagtalo sa'yo sa part na yan. Kung negative ka, di bahala ka sa buhay mo. Hindi, I mean, kasi sa dati kong parang natatagalan ako bago mag-commit ulit. Parang gano'n. I cannot predict the future for you. Yeah. I can only wish you luck. Thank you so much, Papa Jim. Thank you very much. Bye-bye po. It's a big help po. Thank you so much po. Bye-bye, ma'am. Bye, sir. Bye-bye po.